ug naapod ta sa household services. So kini nga mga kurso na atong gina-offer karon, syempre tungod kay under sa atong scholarship, libre na ang tuition para ani. So end of the year naman, so ato nang ginapaningkamutan namo karon na dunay mag-fill up sa mga slots. And lipay kami na daghan ang naga-apply karon sa atong kining mga slots nato for technical vocational. Medyo dako gyud ang diay ang demand para sa mga technical vocational courses. Lipay kayo sila sa technical vocational kay dili kay taas, no? Months lang atong ginahisgutan. Months lang ang pag-eskwela. Then after sa ilang graduation, dali lang daw kuno makapangitag trabaho, makatrabaho. And then ang available jobs also is dili lamang diri sa lokal kundi bisan sa abroad, sa gawas. So lipay kami na daghan ang nag-apply. And pero napay mga nabili na slots. So kung naay mga interesado diha, apply lang mo sa among district office diya sa Quirino. Okay. Congressman Carlo, ginaunsa nimo pagpili sa mga kurso nga angay idalit sa scholar kining nag-graduate scholarship program? Pagpili sa kurso na sa among discussions, sa among mga consultations sa atong mga constituents o mga leaders, didto man namo mahibaw-an kung unsa ang mga ginatawag na in-demand na mga kurso. So, sa among pakig-meeting, pakig-konsulta sa atong mga lideres o sa mga katawhan, makuha man dahil nimo kay mangutana man na sila, Sir, naaba mo scholarship para sa ingin ani? Sir, naaba tayo scholarship para sa ingin anak? So, kato siya, ginanote na namo. And then, mangutana namin sa TESDA, diya sa national, kung naaba tayo makuha na scholarships para ani. And then, lipay kami na diya sa national office sa TESDA, through kay Secretary Joel Villanueva, dali naman po kayo sila magpadala og suporta. And kasabot man po na sila that we're both helping each other. Siyempre, ang TESDA, naman po na sila goals and objectives na makahatag po og scholarship sa karaghanan sa atong mga nagkinihanlan, no? And kami isip na mi sa congressional office, na ata sa congressional office, amo silang sultian, ginapasalig namo na dali lang pud mi makapangita og mga batan-on na gusto mo kuha sa mga scholarship. So mutually beneficial para sa TESDA ug sa among district office and of course sa atong mga scholars. Congressman Carlo, posible ba nga mga estudyante o kaha ang mga taong gusto nga mutungha mo sadyo sa kurso nga idalit po sa nag-graduate scholarship? Yes, actually kadaghanan sa among mga ideas regarding sa scholarships nanggikan pod sa mga estudyante. So sila ang nagasulti na mao ni ang gwapo nga kurso, sir, na dapat suportahan, sir, na may kahatag na inani. And napod mga tao diha na labi na mga leaders nato, sila po nag-suggest sa mga courses or kung unsa man ang uso karon or unsa man ang angay pod natong ihatag nga mga kurso para sa mga kabataan. So kana mga in-demand na courses, mao gid na nga among focus. Di gid nag-vote lang si Congressman Carlo ang decision ang katawhan. Yes. Mahibawan man nimo na because we've been doing this for how many years na, gikan pa sa panahon ni Speaker Nograles, di ba? So, gikan pa sa panahon sa akong amahan, Chief of Staff pa ko. So, we constantly, consult with the people. So, mahibawon dahil namo. So, through the years, nakuha na namo kung unsa ang mga angay nga ihatag ng mga scholarships. Okay. Alang niya itong wala pa masayod, Congressman Carlo, sir, nga mga kabatan-unan sama namo ni Saldi. Nga, kung unsaon ba nila nga pag-apply aron na mahimo usab sila nga Nograles scholarship? Dali lang kayo, no? Adto lang sila sa atong district office sa Quirino. Okay. Nya mag-fill up lang sila sa application form. And then maghatag lang sila og 2x2 ID picture. Okay. Unya ang sedula nila. And then of course, magkinihanan pud mi sa endorsement sa atong mga barangay leaders, endorsing them and certification na diha gid sila sa barangay. Kay lain man pud kaayo kung mahatag sa dili di ay taga first district or dili taga diha nga barangay di ay, di ba?
So, we'd like to keep it with our constituents lamang. Kay daghan, sa constituents lang nato daan diri sa 1st District, daghan naman na nakinihanlan. So, atong gina-focus diri sa atong constituency base. Okay. So, Kaubang Sal, sayod ka na kung saan. Kita, paisip mga batanon, pwede ta mo apply dito. Pohon-pohon. Hindi, actually, wala mong pili sa edad na. Sa tinuod lang, kabalog ba? Natay mga scholars na una sa college, dili man kuan mga batanon tanan. Natay mga working diha. Natay mga scholars na nag-asawa na, nanay anak, Na mga kurso kay uban. pero gusto sila makakuha og college degree. Nya labi na sa technical vocational, no? Kadaghanan sa mga not dili katunga mga batanon, ang uban mga hamtong na. Okay. Kay syempre walay pili in fact ang age requirement lamang para sa TESDA is above 18. 18 above. 18 above. Sa TESDA. Okay. Sa college, of course, high school graduate, di ba? So, high school graduate at 16, high school graduate at 17. Pero sa TESDA, 18. according to their rules, it has to be 18 above. Maula na ang, so, bisan 60 years old, 65, okay lang. Pero naikurso dito nga make-up artist, kaya murag kurso na si komedya lang na. Actually na Okay na. Actually na. Okay. Naatay ginahatag na courses on, pero dili lang siya makeup. It's it's beauty care. Wow. So, So, manicure, pedicure, hairdressing, apil na diha sa Okay ka diha. mga kurso. Okay, padayon ta kabasan. Padayon ta sir. May kalabutan nining tawag nining electoral sabotage, no? Ni kaso ni CGMA hisgutan nato ni sa laing bahin. Okay. Sir, dili ikalimod nga nahimong hisgutanan sa nasod ang kaso nga gipasaka batok ang kanhi presidente kun kongresista na karon sa Pampanga no nga si Gloria Macapagal Arroyo, ang unang pangutana sir mao kini. Ang pagpanikas ba sa eleksyon o sa baka matang sa kaso nga wala nagatanyag sa mga akusado nga makapiyansa? I-qualify na to. Yes sir. Kung election offense na plain lamang, Okay. a regular election offense, bailable na siya. Okay. Pero naa may bag-ong balaod karon sugod sa January of 2007 na himong balaod na duna kitay bag-ong crime karon which is called the election sabotage. And sa election sabotage, tungod kay life imprisonment man ang punishment, it is a non-bailable offense. So kung kanang regular lamang na election offense, pwede ka magpiyansa. Pero kung mahulog ka sa kanang ginatawag na election sabotage na mo'y bagong election criminal ano karon kaso karon sugod sa 2007 nag-start. Mao na siya ang bugat nga election case na kung ma-filean ka og election sabotage, non-bailable ang maong opensa. Okay, Bert, og Congressman, una ta sa dugang pa mga pangutana diri sa tog kalambuan daratanan at balikan na ang dugang pa mga pangutana. Kalambuan daratanan. Maayong adlaw, niya na pod ang inyong programa, ang Tatak-K. Oplan kabuhayan na sab ang atong dala sa barangay nga atong gibisita. Dinhi sa barangay 19-B, 52 ka mga kababaihan nga interesadong makatuon og panginabuhian ang atong gitabangan. Sa 7 ka adlaw nga training, sila nakadawat dayon og sertipiko nga mamahimo na silang magnegosyo. Ako masulti kang Congressman Carlo Nograles, nga daghang kaig salamat, maka-negosyo ko, maka-manicure, maka-pedicure, maka-poach pa para nga makatabang sa pamilya. Maayo gayud ang akong pag-eskwela kay ngano nakakwarta man ko sa matag adlaw og
katabang sa akong pagpakinabuhi adlaw-adlaw. Dako jud kay siya tabang, labi na ako single mother ko. As in, grabe dako ay siya tabang para sa ko. Dili lang kay sa ko pati para sa ikabuhi na ko sa akong anak, tabang po na ko sa akong mamang papa. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K! Maayong adlaw, aniya na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Tumong nato ang magkadalit ug malipayong kapaskuhan sa mga nagpuyo sa mangitngit nga lugar. Busa kahayag pinaagi sa legal nga koneksyon sa kuryente ang matagamtaman sa usa ka gatos ka pamilya dinhi sa Sitio Awa, Barangay Catalunan Grande. Lisod og kanang maglakaw mi nga paingon mi dito sa kapilya. Siyempre ngit-ngit kaayo. Nagpasalamat po mi kang congressman kay siya gyud ang nagkuan jud namo matauran mi kuryente diri. Dako kaayo among pasalamat. Siyempre, ngit-ngit jud ang amo ang dalan, labi na ini gabi. Ay, hadlok jud, hadlok kaayo. Kay kami, ako lang man ang dako, tapos duha akong anak, dako nagkakatabang sa mua. Kay, kung dili tungod kay Congressman Nograles, dili mi suga. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatmanan. Balik na diri sa itong Kalambuan, Dalatmanan. O balik ko na ko sa itong mga televiewers. Inyong turumanon sa matag adlaw ang Kalambuan, Dalatmanan. Okay, Congressman Carlo Nograles, ang akong pagutana, isip usa ka kaabogado. Mas gutan ba nimo kanamo unsang kalayaan sa kasong pagpanika sa piniliay o kining election cheating kumpara sa gingon nga pagsabotay sa pangpolitika, electoral sabotage sa Congressman? Kung election cheating atong ginaisgutan, election cheating is anything in violation of our election code of the Philippines. So kung nag-violate ka, any act na nag-violate ka sa election code of the Philippines, that is called election cheating or an election offense. Ang election sabotage is one kind of election cheating nga qualified tungod kay mao ni ang pinakagrabe atong i-label, mao ni ang pinakagrabe nga form of election cheating. So under the law, mahimo siyang election sabotage kung number 1, nag-falsify or nagtamper ka or nagdagdag bawas ka sa boto, sa mga boto sa usa ka election na ang naapektuhan nga mga boto is for a kanang ginatawag na National Elective Office. So National Elective Office atong ginisgutan diri is tulo lang man, senators, vice president or president. So kung nagtamper, falsify, nagdagdag bawas ka sa mga boto na naapektuhan ang resulta sa usa ka National Elective Office, nga ang nahimong resulta is ang napildi midaog or ang napildi unta nakalusot kung nahimong senator or president or vice president, hulog ka sa election sabotage. Ikaduha nga klaseng election sabotage under the law is kung nag-falsify, tamper, dagdag bawas ka sa mga boto sa usa ka kandidato nga gamit ang na nakaapekto sa more than 5,000 votes in one election document. That's the other kind of election sabotage. So murag ang ginaisip nato dinhi kining pagcanvass. So kintahay naga-canvassing og mga boto gikan sa election returns gina-transfer sa canvassing, kaya gina-transfer sa pag-canvass diha sa Board of Canvassers. O dito sa pag-canvass, gi-magic nimo ang mga resulta na nakatamper ka more than 5,000 votes in one single election document or kining certificate of canvass. Butang nato. That also falls under election sabotage. Then ang ikatulong klase nga election sabotage kining pag-tamper, falsify ug dagdag bawas sa mga boto na nakaapekto sa more than 10,000 votes. Hulog lang yapon ka na sa election sabotage. So again, tulo ka klaseng election sabotage, no? One is katong sa National Elective Office.
nakaapekto sa resulta sa National Elective Office. Number 2, nagtamper ka sa usa ka election document affecting more than 5,000 votes. And number 3, kung nagtamper ka, nag-falsify ka o nagdagdag bawas ka more than 10,000 votes. So, kining tulo, hulog diretso na sa election sabotage, any of those 3, and then non-bailable ang maong opensa. Matod sa mga balita nga among danungog Congressman Carlo nga si kini si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo giakusahan sa kasong pagpangasabotahe sa pangpolitika, electoral sabotage. Tungod sa iya kunong gihangyo ang mga leader sa Maguindanao nga gingon ba nga lihokon ang 12-0 nga kadaugan pabor sa mga kandidato pagkasenador sa administrasyon nitong tuig 2007. Mayngon ba nimo nga igo nang maong pamasangil aron nga makusahan ang usa ka tawo sa kaso sama sa election sabotage, Congressman Carlo? Wala pa nako mabasa ang affidavit. I don't have a copy of the affidavit. So, wala pa nako nakita ang charge sheet, hindi pa nako nakita ang information sheet, dili pa nako nakita ang charges, dili pa nako nakita ang mga alegasyon. So, wala pa ko ibasihanan kung tubag na. Pero kung ang pangutanan nimo kung katong iyang gisulti ba na 12-0 is enough para Makusahan siya. makusahan or maberdikan siya na guilty, to pronounce a verdict of guilty, murag labo kayo. Tungod kay, para mahulog ka sa election sabotage, nakabutang sa balaod, na kinihanlan either in connivance ka or in conspiracy ka. Diba? So, nakabutang sa election sabotage law na syempre, una sa tanan, ang makusahan gyud diha ug ang masilutan gyud diha, ang mapanis gyud diha is katong naghimo og hokus-pokus. Diba? Pero syempre, apil po diha ang kung kinsa ang nagtabang. Apil po diha ang kinsa ang nagsugo. Apil diha ang mga co-conspirators niya. So kinihanlan para ma-prove nimo kintay si kaning presidente Gloria Macapagal Arroyo, now Congresswoman, para ma-prove nimo na guilty si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, kinihanlan na kay ebidensya na siya gyud ang nag-mastermind. Number 1. Or appeal siya sa mga nag-conspire. Or appeal siya sa nag-connive. Yan na. So there must be hard evidence or enough evidence to link her as one of the conspirators or mastermind or nag-connive niining mga election cheating na nahitabo diha sa 2007 elections. So the fact na makaprove ka og na nahitabo nga cheating sa 2007 elections is not enough. Diba? Kinihanlan, siyempre, i-prove nimo kung kinsa ang nakasala. Kung kinsa ang directly involved. And then, kung kinsa ang nag-mastermind, kung kinsa mga conspirators niya, kung kinsa ang mga nag-connive. So, kining tanan, there really has to be very, very hard evidence. And ang pinaka maayo or gwapo na ebidensya na mapakita nimo sa korte is number 1, documentary evidence. So,